Irerekomenda daw po mga kaibigan itong Interagency Task Force ang lifting sa deployment ng ban sa ating po mga health workers. Ayon po sa Malacanang mga kaibigan, ito daw pong Interagency Task Force o IATF on the Management of Emerging Infectious Diseases naglabas daw po ng resolusyon at para i-reconsidera ito pong deployment ban sa kailan ba? Ngayong araw na ito mga kaibigan. At ayon po dun sa napag-usapan sa meeting, ang IATF daw po ay nireconsider ito pong policy on travel ban. Ibig sabihin, tatanggalin po yung ban para sa mga health workers. Siyempre, lahat ng nagtatrabaho sa mga ospital, ang tinutukoy po rito, mga kaibigan, mga nurse at mga doktor. At kung anik-anik pa. Ang Netherlands po, ang bansang Netherlands, ang pinakahuling bansa na ika nga po nag-reject dito po sa mga coronavirus test kits at iba't iba pang mga ginagamit po laban sa coronavirus. Ni-reject po ng the Netherlands din mga kaibigan. Sila ang pinakahuling bansa na sumunod sa Spain, Turkey, Georgia, Czech Republic. Siyempre, ang ibang mga bansa, meron pang iba na hindi po tumatanggap niyan bukod sa Pilipinas. Ano po? Mantakin mo naman, sa kanila nagumpisa yung virus, sila iisip ng paraan, ng solusyon, meron na silang solusyon. Hindi malaman kung kailan ilalabas, mga kaibigan, kasi pag ikaw ang gumawa ng virus, meron ka ng solusyon para dyan, di ba? Until such time, ika nga po, makapagpanggap ka na nagmamagandang loob ka pa. Iba, binebenta nila di ba? Sa ibang bansa, ni-reject po. Sa Italy, ni-reject. Doon po sa Spain, binenta nila. Isinuli ng inchik ng Italy, ng Spain, sa China. Mantakin ninyo, ang binenta nila sa Spain, $467 million na halaga ng mga medical supplies. Kasama na po dyan yung 950 ventilators, 5.5 million testing kits at 11 million gloves and more than 500 million protective face masks. Pero pagkatapos po na ito'y matanggap ng gobyerno ng Spain, kanila pong sinabi na ito'y isasauli nila, yung 9,000 quick result test kits na substandard, mga kaibigan. At yung iba pang mga kagamitan na binili at ibinenta sa kanila ng China. May bago na namang spokesman pero ito hindi na bago. Ito'y luma. Ibinalik po sa kanyang dating pwesto si Harry Roque. Kapalit po ni Attorney Salvador Panelo na mananatiling legal counsel. At ito, sa Caloocan City, mga kaibigan, kung meron tayong COVID-19,
doon naman po, COVID-19 ang mga barangay, ano po. Katunayan, nagbabala itong nagbanta itong mayor ng Caloocan, si Hindi Malapitan, mga kaibigan, na magsasampa o kakasuhan ng sinumang doon sa magre-repack ng mga hindi po naipamahaging pagkain na tulong. COVID-19. Yan po ilan lamang sa ating mga pag-uusapan, mga kaibigan. Unahin na natin itong si Harry Roque, no? Pagkatapos na masibak ito sa dati niyang pwesto, ibinalik din po. Ano ba to? Walang makuha. Pabalik-balik. Katulad ng iba, balik-balik. Natatandaan ko, no isang araw lang, nagsasasayaw ito sa TikTok. Nagtiti-TikTok si Harry Roque, mga kaibigan. Yung pala, babalik na sa pwesto, kaya naman pala nagsasasayaw, ano po, kasama yung asawa niya ba yun? May anak? Nino bang anak yun? Sa kanya o sa misis niya? Magbabalik daw po si Harry Roque bilang spokesperson pagkatapos ng mahigit 100 taon na siya'y bumaba sa kanyang pwesto para ipagpatuloy ang kanyang pagtakbo bilang senador. Pero kalauna nag-withdraw, hindi ho ba? Ayon po kay Panelo na papalitan muli, ito raw siya naman ay mananatiling Chief Presidential Legal Counsel. At siya raw ay magpe-perform. Saan kaya siya magpe-perform? Sa Folk Arts Theater o sa Cultural Center? Baka sa Araneta Smart. Kasi hindi pwede sa sa Philippine Arena dahil gagawin po yung para sa mga pasyente gagamitin ho. Yan, Hindi, ibig sabihin siya raw ay magtatanghal din ng kaparehong papel na gagampanan bilang Presidential Chief Legal Counsel at mag-i-issue rin siya ng mga statements. Yan ang mahirap pag maraming nagsasalita na iba-iba ang sinasabi, para pag nagkamali, pwedeng i-deny. Kasi hindi naman siyang spokesman, di ba? Ganun lang yan Dahil daw po ito, itong pagkakabalik kay Roque, dahil daw po sa kasalukuyang krisis na nangangailangan ng mga bagong pamamaraan sa paghahatid ng mensahe. Madalit sabi, siya po'y nakapag-assume na kanina. Dahil ang sabi po rito sa balita, Monday afternoon, Pero ito'y tumakbo Kanya nga lamang, alam nyo, ang daming palusot ngayon Pag tumakbo ka, halimbawa, party list. Party list niya yan Hindi kanya kasama yan doon sa ipinagbabawal na 1-year ban. Wala pa 1 taon, di ba? Abril lang tayo ngayon Nakalagay sa batas, 1 taon pagkatapos. Wala pa hong 1 taon Dahil ang eleksyon, Mayo yun
Ano kaya mga bagong masasabi naman na pamamaraan nitong si Roque? Ito'y isinuka rin eh. Nung yan ang spokesman, isinuka rin yan, mga kaibigan, ang matatandaan ninyo eh. Ha? Kaya nga siya napalitan nun eh. Ngayon, ito namang nire-recommendang lifting sa deployment ban ng mga health workers. Ewan ko kung ito po'y dapat gawin ngayon ng gobyerno. Kasi po, mga kaibigan, kulang tayo sa mga frontliner. Ang makikinabang dyan ay ibang bansa, lalo ngayon, ilan na po ang sinasabing positive. Buti pa si Leonor Briones na walang ginagawa sa DepEd, mga kaibigan, negative daw ulit. Bakit ganon, ano? Nagpa-positive tapos merong nag-negative ulit, no? Paano nangyari yun? Ang gulo nung ano, no, nung mga resulta, no, mga kaibigan, ano? Meron naman nagkamali raw, 'di ba? Yung dong kay Bigas, Kwan, ano ba pangalan nun? Eric Yap. Pagkatapos ng ilang araw, nagpahayag na hindi raw po pala, nagkamali lang daw yung pong ospital, ano ho. At sila'y humingi pa ng paumanhin. At eto, nag-positive tapos negative. Paano nangyayari kaya yun? Bakit hindi lahat nagne-negative? Dahil ba isang beses lang na-test yung iba? Yung iba nga, hindi natetesting. Ang dami pa nun. At eto, balita, mga kaibigan. Ewan natin kung totoo ito. Mga ano raw, mga journalist daw Ang info raw nila, mga kaibigan, wala. Sandamakmak ang patay. Naghambalang na raw sa mga pasilyo ng ospital. Pero nagpalabas ng paliwanag ang East Medical Center. Ang sabi nila, hindi raw totoo na naghambalang ng mga patay doon po sa pasilyo ng ospital. Sa morgue daw. Sus Mariosep. Kaya ngayon po, hindi lang ngayon, matagal nang maraming humihiling. At dito sinasabi rin natin yan, simulat sa pool pa lang, umpisa pa lang Yung mga napapaulat na mga nag-positive sa ospital. Ano, sabi na natin nung una, bakit hindi yan pinapangalanan? Ba't ang pangalan niya number? Paano nating maiiwasan yung mga taong merong ganyan? Paano tayong didistansya sa mga taong may tama? O kaya dun sa mga tao na posibleng kanilang nakasama at nakahalubilo, ano po? Kaya yan ang sabi yata ngayon ilang ba narinig ito, kahapon yata o nung makalawa, gagawin na raw mandatory yung paglalahad sa pangalan ng mga positive na mga PUI at PUM. Hindi ba mga kaibigan, di pagkahaba-haba ng prosesisyon, sa simbahan din ang tuloy. Yung mga nagsasabi, bakit hindi pangalanan yan? Paano tayo makakaiwas? Samantalang yung mga sikat nga na tao, kilalang tao sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, ganun din. Yung kay Pimentel, kaya lang nalaman yon, gumawa siya ng eksena, lumabag siya
sa protocol, ano po. Pero kung hindi, malalaman ba natin yun? Anong malay natin? Kasi meron mga taong ayaw nilang ipaalam para hindi sila layuan ng tao. Meron nga ako napanood na video eh. Ewan ko kung totoo yun. Totoo marahil yun. Isang ama ng tahanan ang ayaw ng papasukin sa kanilang bahay. Nandoon siya sa labas, sa tapat ng bahay nila. Hanggang siya ay kunin na ng mga barangay o para, ewan ko, dalhin sa ospital. Ang lupit, ano po, ang lungkot ng buhay natin ngayon. Ikumpara natin sa martial law at saka ngayon. Maswerte tayo na mga inabutan natin ang panahon ng martial law na merong curfew. Bakit? Kasi nakasanayan natin. Hindi maswerteng tayo eh. Ibig ko sabihin na baka mamaya yung iba ang interpretasyon na naman ano na naman, negative na naman. O ano, mga kaibigan, nung kasing mga panahon natin, ikumpara ninyo ngayon, ang nakakaawa, yung mga hindi nila inabot, yung curfew nung martial law, hindi sila sanay eh. At least tayo medyo nasanay, pero malaki nga lang ang pagkakaiba, ano po. Nung martial law, hindi naman mahaba ang curfew. Alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 lang ng umaga. Pero ngayon, ang haba po alas 8 hanggang alas 5. Kaya kung nasasabing tayo'y maswerte, at least, meron na tayong karanasan, di ba? Hindi katulad nung iba, yung mga bata ngayon, wala silang karanasan dyan ngayon lang Ano kaya ito, napag-aralan po kayang mabuti ng nagre-rekomendang magagaling at matatalino po na tao dyan sa Interagency Task Force ng gobyerno, no ho? Nire-recommenda nila tanggalin na yung deployment ban para daw sa mga health workers katulad ng mga nurse at mga doktor. Mga kaibigan, ito'y sa harap na umaakyat. Isipin mo, meron ng 5,000 ang sinasabing bilang ngayon ng positibo. Mga PUI yan at PUM. Mga kaibigan sa ating bansa. Ngayon, ang bilis. Ito'y sa harap pa rin na tayo ay nag-extend nito pong enhanced community quarantine. Hindi ho ba? Dapat ang katapusan yan ngayong araw pero nag-extend po hanggang sa Abril at 30. At 30 ng Abril. Ayan. Ayun daw dito sa Malacanang, subject to approval pa ng presidente. Itong panukalang iminumungkahi ng IATF o ng Interagency Task Force. Mga kaibigan. Pero sinabi ng Malacanang, hindi naman daw dinis-approve ang anumang mga rekomendasyon na isinusubo nitong IATF kay Presidente. Sa madalit sabi, nagpapahiwatig na po
si Attorney Panelo na maaaprubahan itong rekomendasyong ito. Ito'y sa harap na tayo ay kulang din sa mga medical, sa health workers natin, mga kaibigan, ano po. Dahil yung iba nga, namamatay. Ilan na ba namatay na health workers natin, mga doktor? Meron na namang kamakailan, di ba? Oh. Ano to? Ayon daw dito sa Malacanang, mga kaibigan, itong lifting na ito ay sinasabi raw na dahil daw sa baka nalalabag ang karapatan na ginagarantiyan ng konstitusyon. Luma na yan. Mga kaibigan, yung sinasabi sa konstitusyon kasi pagka walang mga ganitong klase ng pangyayari, ano po, na hindi maiiwasan. Yan bang mga curfew, yan ba'y hindi labag sa constitutional right yan, yung tao yung hindi siya makakagala, hindi, labag yan. Kung walang, mga kaibigan, wala namang ganitong nangyayari ngayon na pandemic. Walang salot ng Chinese virus, mga kaibigan. Ikakatwiran nyo yan Ewan ko kung ano pumapasok sa utak nito mga taong ito, mga kaibigan. Bakit kinakailangang tanggalin mo yung ban? Kailangan, ngayon nga natin sila kailangan Hindi ho ba? Anong constitutional right na sinasabi ninyo? Sa mga ganitong pagkakataon, kahit hindi i-require, hindi patawan ng gobyerno ng anumang sanction o hindi magpatupad ng anumang policy, nalalabag sa constitutional right ng isang tao. Yung magtrabaho ka, hindi ba constitutional right ng tao yun? Mga kaibigan. Pero bakit tayo sumusunod? Paano? Iba ang sitwasyon ngayon. Meron ngayong, ika nga po, salot na obligasyon nating mamamayan na tayo mismo ay hindi lamang sumunod dahil ipinatutupad yun. Kaya ipatupad yan, kaya hindi, dapat nating isaalang-alang na baka tayo ay hindi lang tayo mahawa, kundi tayo makahawa rin. Hindi mo ba? Magkakasama yan Yung pagsunod, ano na lang yun ceremonial na lang yan mga kaibigan Pero ang totoo, bilang isang tao, siyempre, alam mong itong pagsunod, na ikaw wag kang lalabas ng bahay, pag sinunod mo yan, hindi dahil sa sinusunod mo lang yung utos ng gobyerno, kundi alam mo ang importansya kung bakit mo dapat gawin ang hindi paglabas ng bahay nang wala ka namang importanteng gagawin sa labas, di ba? Manatili ka sa bahay. Hanggang ngayon, yun nga ang talagang pinakamabisa natin paraan. Pero ang ipagtaka nga ninyo naiisip nila ito sa kabila na hindi humuhupa. Kung tama yung report nila, nagdududa nga tayo dahil may mga nagsasabi, ang dami ng patay sa mga ospital. Dito raw sa Makati, mukhang ayaw nang tumanggap ng susunugin na patay. Yung crematorium sa Makati, dahil sa sobra ng dami. Kaya ngayon, nire-require nga, ang daming nagsasabi na dapat talaga, iulat yung katotohanan. Nag-uulat ba ng katotohanan itong walang natutuwang mamamayan sa DOH?
Hindi ho ba? Wala pa ako narinig na natuwa dyan kay Duque, mga kaibigan. Oh. Katulad tuloy ng nangyari sa China. Ano nangyari? Hindi ba isa sa dahilan ng ikinagagalit ng mundo sa kanila ngayon, sa inyo na nga nagsimula yan. Kayo na nga ang gumawa niyang virus na yan. Pagkatapos, hindi nyo pa sinasabi, sinisikil nyo pa yung impormasyon para maipabatid sa buong mundo ang tunay na nangyayari sa China. Di ba simulat sa poll, yung mga katunayan, yung doktor na naging whistleblower diyan po sa virus na yan, di ba namatay yun? Ang paniwala, pinatay nila. Kasi nga, isa silang bansang komunista. Komunista ba tayo? Mga kaibigan? Bakit ninyo hindi ipagtatapat yan kung may katotohanan yan? Bakit nagtutugma-tugma itong mga balita na sinusuppress ng DOH iyong katotohanan? Siyempre, sila ang authority dyan. Sakop nila ang lahat ng mga mga ospital. Hindi ho ba? Pero, itong mga, ewan ko kung paano nilang nadiskubriyan, na meron daw mga ganon, nagpalabas naman ng sagot itong East Medical Center. Siguro, pakiramdam nila, sila yung tinutukoy na ospital, mga kaibigan. Kaya naglabas sila ng statement na sinasabing hindi totoong naghambalang na mga patay sa pasilyo ng ospital. Kung hindi, doon sa morgue. Di ganun din yun, mga kaibigan. Kaysa morgue ng ospital hindi ho ba? Ganun pa man, pareho yun. Ano pareho doon? Hindi nare-report sa publiko. Itinatago, ibig sabihin yung katotohanan. Yan ang dapat ngayong bigyan ng pansin ng ating gobyerno. Totoo ho ba ito? Itong mga bali-balitang yan. Katunayan, nag-react yung ospital Hindi ho ba? Hindi sila magre-react kung walang katotohanan yan. Babaliwalain lang yan. Pero nag-react Mga kaibigan Siguro merong isang nagtatrabaho doon sa ospital ang nakapagkwento. Yun na nga Yun ang importante kung bakit isa pa kailangan talagang ipaalam sa publiko ang mga pangalan ng mga taong ito kung taga saan lugar sila. Para na sa ganon, malaman natin kung sino ang dapat nating iwasan. Yun ang hinihingi ng pagkakataon Kita ninyo, di ba, pagka ngayon ka namatay, napakalungkot para sa pamilya ng namamatayan ngayon. Kahit hindi ka namatay sa sakit na COVID, imposible kang makakalaw man lang, mga kaibigan, para magbigay respeto sa huling sandali ng isang namatay. Hindi mo magagawa yun dahil bawal din ang magpunta ka, makiramay ka. Bawal. Kasi pinagbabawal nga yung mass gathering. Hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya importante, alam natin, bakit yung mga may pangalan tao nagawa nilang ipagtapat. Sila mismo, sa sarili nila, kusa, ipinagtapat nila na sila ay positive. Kaya nakita ninyo,
mga kaibigan, ibig sabihin, yung mga medical workers na yan, yung mga frontliner na yan, may mga kakilala yan eh. Oh, kaya nga, yung balitang yon nakarating hanggang sa media. Imbes na yun ay makuha mula sa sa gobyerno. Hindi ba? Oh, mga kaibigan, hindi eh. Kita ninyo, walang lihim na hindi pwedeng mabunyag. Lalo-lalo ngayon, siyempre, yung mga health workers natin na frontliners, may malasakit din yan eh. Kung nakikita nila, hindi tama ang ginagawa ng gobyerno na para ipagtapat yung katotohanan sa publiko, abay, concerned din sila. Kasi sila man, meron din silang mga kaibigan, may pamilya rin sila. Oh. Kinakailangan sabihin nila yun. Hindi ba? Para rin makapag-ingat din sila. Nandun na nga sila nakaharap na nga sila sa panganib. Pagkatapos, yung pamilya nila, mga nganib pa. Hindi ba? Mga kamag-anak nila, mga mahal nila sa buhay. Oh. Kaya, meron tayong problema ngayon. Pagpasok nitong si Roque, yan ang unang-unang ipaliwanag niya. Una, totoo ba yan? Yan bang datos na isinasa publiko katulad ngayon, yung kanina, hanggang kanina kulang na lang ng ilan sa bilang para maging 5,000 ang total daw ng kaso ng coronavirus dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Oh. Totoo ba yan? Yan ba tumutugma doon sa kumakalat na mga balita ngayon? May mga may mga bidyong kumakalat. Yung crematorium sa Makati. Yung sinasabi nung isang taga-media. Hindi ba? Pagkatapos, nag-issue nga ng statement ang East Medical Center. Oh, mga kaibigan, bakit hindi tugma sa report ng Department of Health? Oh, ano ba ang kinatatakutan nila? Mas matakot tayo kapag hindi natin alam. Tingnan ninyo yung nangyari sa isang barangay. Ewan ko kung taga San Juan yun. Yung bang pasyente na nagpa-testing, hindi pa lumalabas ang resulta, nagpunta na siya sa palengke. Para si Coco Pimentel. Hindi pa lumalabas ang resulta, mga kaibigan, nagparty na. At saka, nagpunta pa sa ospital. Kaya nagalit yung ospital sa kanya. Oh, hindi ho ba? Pareho nun. Nagpunta sa palengke. Sa palengke, naku, Sus Mariosep. Ang dumi pa naman sa palengke, hindi ho ba? Kasi dyan, maputik. Tapos yung mga katas ng mga panindar yan. Oh, mga kaibigan. Pag kumapit ang virus pa naman dyan, napakahirap na sigurong masugpo yan, di ba? Yung pagkalat niyan. Oh. Kaya, kung alam ng tao na ito PUI o PUM, person under investigation o under monitoring. Oh, mga kaibigan. Di pag nakita siya sa lugar nila, bakit ka lumalabas? Oh, di ba dapat nasa bahay ka? Nagku-quarantine ka. Oh. Pagkatapos, yung mga kamag-anak, dito, ang talagang magagawa na lang natin, sanayin na natin ang sarili nung iba na mga mga kamag-anak na under investigation o under monitoring. Tanggapin natin ang katotohanan na napakalupit ng karamdamang yan. Sana kung yan hindi nakakahawa, okay lang yan
Eh, mabuti pa nga yung age eh. Hindi raw nakakahawa yun ng ganyan-ganyan lang eh. Ha? Ang masama, ito eh. Mga kaibigan eh. Kahit ayaw mo manghawa, eh, makakadisgrasya ka eh. Hindi ba? Oh, kaya, walang pinakamaganda kundi pag-aralan kung paano tatanggapin yun, yung katotohanan yun. O katulad yung mga nag-negative na, sila ba, nilayuan ba ng mga kakilala nila, ng kamag-anak nila? O, dapat mayroong pag-aaral na ginagawa rin ganon ang mga otoridad natin para nakatutulong sila upang mabawasan ang pangamba ng mga tao. Eh, mas lalo tayo nangangamba eh dahil sa sinasabi nyo, 5,000. Eh parang hindi yata tugma. Mukhang napakarami nang meron ditong tama. Ha? Mukhang marami nang apektado rito sapagkat yung kumpirmasyon na hindi nga sa ospital pero sa morgue. Oh, sa morgue ng ospital. Mga kaibigan. Oh, tingnan ninyo yan. Eh, mahirap po yan eh. Tapos, ang gusto pa ng interagency task force natin eh, ilip yung ban. Ito, sintido ko mun lang eh. Lalo na tayo. Wala tayong kakayahan, di ba? Sabi ko na yan nung una eh. Yan ang pinangangambahan natin eh. Wala tayong kakayahan eh. Nangaaway pa tayo ng iba. Hindi ba? Ng ibang bansa na pwedeng makatulong sa atin. Ang gusto nyo natin tumulong sa atin, yung nagkalat ng kahayupang ito. Hindi ba? Oh, eh walang natutuwa na riyan. Nakapagtataka nga, nandito pa sila sa bansa natin eh. Yung mga inchik na yan eh. Eh wala na sila negosyo. Kayo nga sintido kumon. Common sense. Tanong, bakit kayo nandito? Ba't nandito pa yung mga yan? Bakit hindi pa nila kausapin yung gobyerno? Pakisundo nyo na itong mga ito. Bakit? Wala na silang gagawin dito eh. O, pero nananatili sila rito. Bakit? Eh may ibang dahilan eh. Sabi ko sa inyo, yung Pogo, front lang yan eh. Ha? Justification lang na para i-justify yung presence nila, illegal pa. Illegal pa yung justification. Bakit? Eh, sugal yan eh. Eh, wala naman lisensya mga yan. Wala rin mga permiso na magtrabaho dito yan. Oh, mga kaibigan, hindi pa nagbabayad ng buwis. Hindi ba? Eh, katunayan eh, sabi pa ni Presidente Duterte sa Kongreso, magpasa kayo ng batas para gawin legal yung Pogo. Eh, di illegal. Oh, ngayon, dito ba, sa pangyayaring ito, sa palagay ninyo magiging madali? Ha? Ito ha. Wala na yan eh, yung Pogo. Sino magsusugal ngayon? Sige nga. Sa China? Eh, bagsak sila eh. Ang daming apektado rin dyan. Di ba? O, paano magsusugal yung mga Hinduropot na yan? Oh. Pangalawa, bawal sa kanila yan. Ako, ang suspecha ko, bawal sa kanila pero pinapayagan nila gawin nyo sa iba. Mga walang yarin eh. Hindi mo ba? Bakit hindi natin gawin yung ginawa sa Cambodia? Ha? Ba't di natin, especially ngayon, ano pa ang justification nila para manatili dito? Natatandaan ninyo nung nag-issue ng travel ban. Pagkatapos mag-issue, meron pa rin mga pumuntang inchik dito, dyan sa NAIA. Oh. Eh, ilang araw sila ron? Dahil wala na silang masakyan. Ano ginawa ng gobyerno ng China? Ipinasundo sila sa eroplano para ibalik sila ron. Dahil di na sila pwedeng pumasok dito. Nandun lang sila sa airport. Eh, walang flight. Kaya pinasundo sila. Ngayon, eto mga ito, wala nang Pogo, di ba? Kasama na sa lockdown yung Pogo.
Kasama na yan sa mga sarado. Oh. Kasi ang tao dyan, marami. Mga nagtatrabaho lang dyan eh. Eh bakit nandito pa sila? Mga kaibigan, bakit hindi gawin ng gobyerno nila o kaya hilingin ng gobyerno natin na sunduin na rin sila rito? Bakit ho? Kasi pagkatapos nitong lockdown o nitong, halimbawa, kailan ba matatapos ito? Eh sabi ni Presidente Duterte, siya pa nga nagsasabi. Ewan ko kung prophecy yun o ano yun. Ha? Mga kaibigan, baka may nagbulong sa kanya, 2 taon tatagal yan. Mga kaibigan. Oh. Eh 2 taon pala eh. Eh di lalong wala na silang kailangan dito. Wala nang dahilan yung kanilang pananatili dito sa Pilipinas. Mga kaibigan. Ha? Kasi naka-quarantine din sila. Oh. Meron nga ako alam mga nakatira doon, puro inchik eh. Magkakasama, babae at lalaki. Eh hindi na yata quarantine ang kanila ron eh. Eh ano raw, quarantot na eh. Mga kaibigan, tingnan ninyo, ngayon walang pera. Walang magsusugal. Sentido komon. May bukas bang kasino? Wala. Pogo, sarado rin, di ba? Dahil walang magsusugal. At saka sila, inubliga na rin. Saran yun na yan. Ako, hula ko nga rito eh. Maraming gagaling na adik sa sugal eh. Kasi nagsilbing rehab nila itong itong quarantine eh. Itong ipinagbabawal na mga mass gathering, itong protocol na ito ang magpapagaling doon sa sakit nila eh. Yung pagiging addict sa sugal. Kaya malamang pag halimbawa natapos na itong krisis na ito sa mundo, eh sigurado, baka yung iba hindi na magsusugal eh. Hindi na babalik dyan eh. Kasi nasanay nila yung sarili nila, nakabawi na sila. Na-rehab na nila yung sarili nila. Gustuhin man nila, hindi sila makalabas ngayon. Eh, yung sugal isa sa pinakamahirap sa watain yan eh. Yung mga adik sa sugal, mga kaibigan. O ngayon, kahit na anong hirap niyan, mga kaibigan, nagawa na nila gaano katagal na? Matagal na yan. 1 buwan na yan eh. Di ba? Oo. Ngayon, ngayon wala silang hanap buhay at bumagsak ang kabuhayan ng buong mundo. Individual man or negosyo man, bagsak ang kabuhayan natin lahat. Tayo na, halimbawa, meron tayong konting na itabi. Unti-unti, naubos mo na eh. Kumbaga ito ang bangko na puro withdrawal ngayon. Walang deposit ngayon. Puro withdrawal ngayon. Mga kaibigan, kaya ang ekonomiya ang kabuhayan ng individual na tao ay bagsak din. Hindi mo alam kailan ka makakabangon ulit. Paano mo maibabalik yung unti-unti mong nauubos na ngayon? Baka masaid ka na. Marami dyan, said na. Lalo na yung umaasa lang dun sa ibibigay sana ng tulong ng gobyerno, nakukupit pa. Yun lang sistema lang na yun, napakasama, di ba? Ang pangit, mamaya, pag-usapan natin yun. Tingnan ninyo uunahin ba, sentido ko muna naman ang gagamitin mo para malaman mo kung ano magiging resulta pagka sakaling matapos itong krisis na ito.
Bago ka makabangon, matagal. Ngayon mo marirealize, halimbawa, adik ka sa sugal, ngayon mo marirealize yung importansya ng pamilya mo. Dahil at least, tsak na marami dyan, sa mga sugarol na yan, ang ngayon, kapiling nila ngayon ang pamilya nila. Oh, matatauhan na yan. Pwedeng magindaan yun para magbago na sila. Oh, paano pa magsusugal yan? Unang-una, wala nang isusugal yan. Ha? Kaya, para makabawi ngayon siya, makapagsugal siya ulit, anong gagawin niya? Suntok sa buwan yun. O, ano magiging sitwasyon ng ekonomiya pagkatapos nito? Ha? Mga kaibigan. Lalo na yung mga namamasuka naman, yung mga namamasuka, no? Sa mga maliliit na kumpanya. Kawawa din naman yung mga negosyanteng maliliit. Di ba? Paano gagawin nila? Ang laki nang nawala sa kanila rito. Alangan namang i-retain nila yung mga tao nila pagkatapos nito. Paano kung matagal na? Ano pa ipapasweldo ko riyan? Baka pati karsorsilyo ko ibenta ko, kulang pa para ipambayad ko kung i-retain ko yung mga taong pinasusweldo ko. Magkaroon ka lang ng ilang pasusweldoin, mahirapan ka na mga kaibigan Lalo kung maigsi ang PC mo. Paano kung ang negosyo mo hindi naman talagang mga malalaki, di ba? May talyer ka, may ano ka. Wala Wala na Bagsak lahat dito Ngayon, ang ipagtaka natin, pagkatapos nito, wala pa rin magsusugal Yang sugal, ano na lang yan? Magiging konti na customer niyan. Mga kaibigan, sigurado. Kasi wala namang ipansusugal ang tao. Dahil matagal sila nagipit, maraming pangangailangan. Lalo na tatambakan tayo ng mga bayarin. Bayarin sa tubig, bayarin sa kuryente. Akala ninyo, libre yan. Hindi libre yan. Konsiderasyon kunyari lang yan. Na hindi sila naniningil ngayon. Kumbaga, habang may coronavirus, mahal na araw. Hindi sila maniningil. Pero sisingilin ka niyan. Yung bill mo, yan. Tumatakbo yung babayaran mo. Paano mo kukunin yan? Saan mo kukunin yan? Yan lahat ng yan. Kaya, yung sugal, baliwala na yan Siguro bago ulit makapagsugal ang tao, kailangan mo para makarecover ang ekonomiya, ang mga tao makapagsugal ulit. Siguro batang-bata ang 2 taon, 3 taon. Hindi ba? Kasi yung konti nilang pera, nakakapagsugal sila nung walang coronavirus, nauubos na yan. Nagagasta na nila ngayon yan. Dahil ngayon, puro palabas ang pera mo. Wala perang pumapasok sa'yo. Hindi ba? Ano yan Simple logic yan Kumbaga sa bangko nga, withdrawal lang Wala itong Wala itong deposit. At sa negosyo, walang ROI. Walang return of investment ito. Puro pabulusok lahat ngayon. So, ano pa sa isahin ng pogo? Di ba? Ito yung pinakamagandang pagkakataon. Palayasin na yung mga yan dito. Bakit hindi? Hanggat hindi napapalayas yan, sigurado, ang agenda niyan ay ang pananakop sa ating bansa. At alam po ninyo, ano ba yung nabanggit ko kanina na gusto natin sana, yun ang mapag-usapan natin sino ba makapagpapaalala?
Wala kasi kung ano ngayon eh. Balitang dala eh. Wala namang bago tayong, di ba tayo nakapanood ng television, mga kaibigan. Pero yung ibang mga balita rito, eh mga ano, isang araw pa ito, na ating pungkuan, ano, babalikan lang yung mga araw na wala tayong broadcast kasi Biyernes Santo. Totoo nga ho yan eh. Pag Webes Santo pa lang, wala nang broadcast eh. Taon-taon yan eh. Yun ang talagang sinusunod ng mga himpilan eh, mga kaibigan eh. Ha? Kasi po, yun lang ang araw, Biyernes Santo, Webes Santo, magsisimula yan. At nagbabalik na radyo, linggo na eh. Bakit? Yung araw na yun, lamang nagkakaroon ng pagkakataon ang mga himpilan ipalinis ang mga equipment, yung transmitter, yung mga gamit sa istasyon, mga kaibigan, yun lang ang araw. Pero mga Pasko, wala yan eh. Yung mahal na araw na ino-observe ng marami dito po sa atin. Ngayon, ako lagi kong binabanggit sa inyo yung bansang Japan. Kasi napakaganda nilang pagtularan eh. Ng mga mabubuting mga pamamalakad. Tingnan ninyo, yung kanina yung sinasabing constitutional right, tama yun. Kung tayo, talagang bansa na sumusunod sa gumagalang sa konstitusyon, alam naman nating hindi. Hindi ba? Napakarami ritong pangyayari na hindi naman talaga ginalang yung mga batas dito lalo ng mga nasa gobyerno Mga kaibigan, hindi katulad sa Japan, tingnan ninyo yung state of emergency nila. Kakaibang kakaiba. Pero ipinakita sa mga video, may mga nagpo-post. Yung dating maraming tao, wala na eh. Parang ghost town na rin talaga. Kasi alam nyo itong gabi natin dito na, sabi ko nga sa inyo, ako nagbibiyahe ako ng gabi. Wala kukonti sa sakyan. Siguro yung mga nakakasabay ko, bukod sa kargamento ng mga pagkain yun, yung iba naman na mga maliliit na sasakyan, baka mga frontliner yan malamang mga frontliner ang iba dyan. Wala naman sigurong na-issuehan ng IATF-ID ng mga Tsekwa, di ba? Ngayon, mga kaibigan, alam nyo sa Japan, pagdating ng alas 8 ng gabi, alas 9 ng gabi, yung biyahe ko nito yung biyahe natin ngayon, tignan nyo, subukan yung bumiyahe sa gabi, ganyan ang sitwasyon doon. Yun normal yun Hindi yun yung sanay na sila kasi ang tao ron, wala ka makikita standby. Sa Amerika, ganun din Baka nga sa Amerika, makakita ka pa niyan doon sa mga lugar na magugulo di ba? Pero sa Japan, hindi, wala kang makikita. Basta kumagat ang dilim. Palungkot na ng palungkot ang dyan. Hindi katulad nung araw, talaga maraming mga bar dyan bukas May mga lugar sa Japan na talagang buhay na buhay ang gabi. Di ba? Dikit-dikit talaga mga club, mga bar. Isang buong building, lahat ng unit doon, puro bar yan. Ganyan sa Japan pero ngayon hindi na Nitong huli kami nakapunta wala na Bagsak na yung ekonomiya ng nightlife sa Japan. Mga kaibigan. Ngayon, pero ito, normal sa kanila yan Yung walang tao dahil tayo kasi nasanay lang na pakalat-kalat ang mga tao. Lalo na sa mga lugar na meron mga bar, di ba? Mga Malate, Makati, ganyan. Ang dami niyan, di ba? Hindi natutulog ang tao. Mga kaibigan. Pero hindi sa Japan, hindi ganyan ang makikita ninyo.
Makikita mo lang maraming tao sa gabi, doon sa club yun. Punta ka sa club. O yun, may mga tao ron. Pero, sa lansangan, talagang yan ang normal. Ngayon, eto nga, pinakikita nila doon. Nagdeklara ng state of emergency. Pero, ino-observe ang batas. Kaya hindi makapagpatupad si Abe, yung kamukha dito. Meron ba silang checkpoint doon? Wala! Wala, bawal yun. Yung mga ibang gusto nilang ipatupad, hindi nila maipatupad. Mga kaibigan. Pero ang tao sumusunod. Bakit? Unang-una, ugali na nila yun Mga kaibigan Diba? At saka mga Hapon, mga ano yan, sanay magtiis yan. Nakita ninyo ilang mga sakuna ang dumating dyan, diba? Nakita natin lahat, tayo mga naging saksi, napapanood natin. Ang mga tao nakita mo pumipila kahit na pumipila ka na hindi mo alam kung may mabibili ka pa at pagdating sa'yo, wala ka na palang bibilin, uuwi ka na lang ulit. Dito di nagwala yan. Di ba? Pinapila nyo kami tapos wala naman pala kayong tinda. Pwede ba yung ganon? Sa Japan? Hindi. Hindi ginagawa ng tao doon yun. Kaya yung nakapila ka, unahan ka sa pila. Hindi. Ngayon, mga kaibigan, kaya madalas, ginagamit ko silang halimbawa kasi marami silang magagandang dapat naman na tularan natin Hindi lang gobyerno ang dapat tumulad sa kanila, kundi pati ang mga mamamayan. Dapat yun, symbiotic Hindi pwedeng yung isa lang ang tutulad doon. Halimbawa, ikaw, gusto mo maging mabuting mamamayan, gayahin mo yung Hapon. Gusto ko maging mabuting mamamayan. Mabuti ba yung mamamayan ba yung mga nasa gobyerno? Hindi naman sila susunod doon sa pagiging mabuting mga public servant na mga Hapon. Hindi ba? Ayaw nilang tularan yun. Kaya ayaw nilang tularan natin yun kasi hindi na sila makapagnanakaw pag tumulad sila ron. Di ba? Ayaw nilang tumulad sa iba na matitino. Kaya natin sinasabi to kasi nga yun ang dahilan. Maganda silang pagtularan. Kung po pwede sa kanila, pwede rin sana sa atin yun Pero kailangan pareho. Hindi lang pwedeng gustuin ng gobyerno na ang tao maging mabuting mamamayan, tapos sila hindi. Hindi pwede yun. Sino susunod sa'yo? Para mo magawa yan, kailangan ang mga nasa gobyerno muna ang magpapakita ng mabuting halimbawa. Eto, tignan ninyo Kanina yung binabalita nating yung the Netherlands, yung bansa na Holland yan di ba? Mga Dutch, yan ni-reject din nila yung mga produkto para dito sa coronavirus na made in China. Sinundan nila yung iba't ibang mga bansa. At marami pa susunod dyan. Maliban sa Pilipinas. Ang tao dito, ayaw rin. Ayaw rin yan. Kaya lang, pinapayagan. Mga kaibigan, walang magawa tayo. Ngayon, eto isa pa, yan Japan. Alam niyo ba na sila gumastos ng bilyon-bilyong dolyar sa mga negosyo. Binabayaran nila yung gagastusan pa nila. Iko-compensate nila yung mga malalaking negosyo. Para alisin lang yung negosyo nila sa China. Isipin mo. Ito, nag-uumpisa na. Nung umpisa pa lang na hindi pa nare-reject yung BFA, madalas na nating dinidiscuss yan. Ano sabi natin?
Kung inaakala ninyo, di ba nung bago si Presidente Duterte, ang dami niya supporter sa Japan, tanong nyo ngayon kung meron pa. Ilan na lang yun? Wala na yun. Mga kaibigan, wala na. Pinagtanong ko eh. Maraming nakikinig sa atin dito na taga-Japan. Ano sabi natin noon? Huwag niyong kalabanin yung Amerikano. Hindi naman tayo kinakalaban eh. Di ba? Ang katunayan eh, kailangan natin sila. Ba maka-Amerikano ka? Hindi na ho. Ngayon sa panahon natin ngayon, hindi na ho ngayon yung panahon na ang bansa kailangang ipaalipin mo. Kamukha ng gustong lumilitaw ngayon. Na ang gusto, magpaalipin tayo. Magkaroon tayo ng bagong gagahasa sa bansa natin na pagsasamantalahan tayo at pahihirapan tayo. Mga kaibigan, palulubugin tayo. Gagawin tayong mga alipin sa sarili nating bansa. Ito na lang yun eh. Bakit? Kasi desperado tong mga inchik eh. Yan ang gusto nilang mangyari, magkaroon na, makonquer nila ang mundo. Kaya nila iniimbento yung mga virus na yan. Mga kaibigan, yan ang kanilang pamamaraan kung paano nila kokontrolin ang mundo. Ano ibig sabihin? Na nire-reject yung kanilang mga produkto. Nire-reject para hindi sila magtagumpay sa kanilang mga binabala. Kaya itong mga iba't ibang bansa, Amerika at ang mga kaalyadong bansa niyan, nagsusumikap sila, pati Japan, di ba? Para sumaliksik ng lunas laban dyan sa coronavirus. Kasi pagka alam natin lahat, sila ang gumawa niya ng China. Paano kung tatanggapin mo yung sa kanila manggagaling? Di para kang luko-luko. Wala kang respeto sa sarili mo. Yun ang katumbas nun. Wala kang paggalang sa sarili mo. Binaboy ka pagkatapos eh. Mga kaibigan eh. Iyan ang gagawin sa'yo. Mabuti kung basta baboy lang. Lilipulin tayo niyan eh. Isipin ninyo, mas nakakatakot itong ginawa nila, di ba? Mas grabe ito kaysa sa nuclear. Isipin ninyo yan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, iba na ang panahon. Hindi na to usapan na aalipinin ka ng Amerikano. Tagal na natin kaalyado niyan. Ano to? Panahon ni Aguinaldo? Hindi na panahon ni Emilio Aguinaldo ngayon. Itong Amerikano ang nagsisilbing tagapagbantay ng seguridad ng mga bansa sa mundo na kanyang kaalyado. Iyan yun. Kaya sabi ko nga sa inyo hindi lang tayo nanganib kung tuluyan na nga mawawala yan kasi meron pang grace period na tinatawag, di ba? Kahit na pinawalang bisa na ng gobyerno natin, yung BFA, may grace period pa yan eh. At saka yan, kinukontest pa sa Supreme Court yan eh. Ewan ko lang kung gago yung mga Korte Suprema na yan, mga kaibigan. Ngayon, hindi lamang seguridad natin, kundi seguridad ng ibang bansa. Yung Pilipinas, ito mga di ba? Totoo naman. Hindi naman natin tinututulan na itong Pilipinas ay strategic defense ito
ng Amerika laban sa anumang kung ano, aggression, mga ganyan, di ba? Oh, ito Pilipinas. Pero, yung sinasabi nating strategic defense ito ng Amerikano, yung position yung location ng Pilipinas, napakagandang location para maging depensa nila. Bago makarating ang digmaan sa kanila, dito muna sa atin. Totoo yun. Pero, ibig sabihin, pag nanganib ang seguridad, nawala ito. Nawala ang security ng Amerikano rito, hindi lang Amerika ang nawawalan ng security. Yan ang tandaan ninyo. Buong mundo, lalo ang mga bansa na kaalyado ng Amerika. Kaya, nangangamba rin sila. Kaya lahat kalaban natin eh. Hindi naman natin kalaban yan, di ba? Nung una bilib na bilib ang Malacanang sa Hapon, di ba? Nung unang-una, di ba? Bilib na bilib si Abe rin dyan eh. Ngayon, bilib pa ba? Hindi na. Ba't ano sinabi natin noon? Tandaan ninyo. Nakikipagmabutihan kayo sa Hapon. Mabuti naman ang pakikitungo sa atin. Di ba? Oh. Hindi nyo ba alam na yung Hapon tsaka Amerikano, mas mabuti relasyon niya kumpara sa atin? Oh, ibig ba sabihin, yung Hapon ba, alipin ba ng Amerikano yon? Bakit? Tayo dito, yung BFA tinanggal natin, BFA lang yon. Sa Japan, napakaraming base militar ng Amerikano. Alipin ba sila ng Amerikano dahil may base militar ang Amerikano? Hindi. Kasunduan nyo na ng depensa alang-alang sa proteksyon ng mga bansa. At ang masama, tayo, BFA lang, yung mga base militar sa Japan, hindi nila sinasabing sila'y alipin ng Amerikano. At kailanman hindi. Matagal ako sa Japan at marami sa inyo alam ang kasaysayan ng Japan. Alam niyo kung paano magmahal sa sarili nila ang kanilang mga mamamayan. Nationalistic, yan ang diyang kilala ng Hapon sa pagiging nationalist. Mga makabayan yan, makabansa yan. Pero bakit? Hindi lang nila basta pinapaintulutan ng base militar ng Amerika sa Japan. Sila pa ang nagbabayad. Kita na ninyo, mga kaibigan? Hindi ba? Ito, ano ba interest natin sa inchik? Wala naman tayo interest dito eh. Sila ang nakikinabang sa atin. Di ba? Dahil sa nagsimula ang pakinabang nila, sila ang napaboran ng globalization eh. Yung General Agreement on Tariffs and Trade. Sila nakinabang dun eh. Bakit? Yung globalization, kung sino ang maraming produksyon, kaya yan peke, kaya yan pipitsugin. Ang pinag-uusapan sa globalization kasi, production. Tayo, meron ba nun? Wala. Ang masama, itong gobyerno natin, pumapayag na tayo mag-import galing sa China. Pati pagkain natin. Ang bigas natin, i-import natin. Pinabayan natin ang mga magsasaka. Samantalang, tayo agricultural country na naturingan. Sipin ninyo, ang pangit ng kalagayan natin ngayon. Pinagsasaksakan natin ng gobyerno natin ng Pilipinas sa inchik. Huwag niyong gawin yan kasi pagbabayaran din ninyo yan eh. Kagabi, napanood ko yung
pelikula tungkol sa istorya ni Winston Churchill Ha? Mga kaibigan. Nakalimutan ko pamagat. Sa Netflix, pinanood ko ulit. Kagabi. Gabi ko lang napanood. Ayan, diyan mo makikita Hindi kayang gumawa ng ganyang pelikula ng mga Pilipino. Ang bida, matanda Ha? Mga kaibigan. Gumanap na Winston Churchill. Nung gera. Ang masama talaga, politiko Tingnan ninyo Sa panahon ni General Luna, yung panahon ni General Luna, yung ayaw nilang pumayag na masakop tayo ng Amerika, nandun sila sa posisyon na yun, na talagang dapat nilang ipaglaban ang ating bansa. Kasi kalalaya lang natin kagagahasa lang ng Espanya sa atin, di ba? Napakatagal na panahon. Dumating yung tinubos tayo binenta tayo sa Amerikano, mga kaibigan. Ng Espanya. Pagkatapos, yung panahon na yon, nandun sila sa sitwasyon na wag nang magpaalipin ang Pilipinas. Di ba? Sino mga walang yan? Negosyante at saka mga politiko. Yung politiko na nasa bulsa ng negosyante. Di ba? Napanood ninyo yung General Luna? Ganon din kay Winston Churchill Alam ninyo yung istorya pala ni Winston Churchill, siya ang leader ng UK nung panahon ng World War II. Siya ang pumalit doon sa inalis yung Prime Minister. Kasi siya ang acceptable sa opposition. Kailangan nilang mag-unite dahil noon nagsisimula na si Hitler na sakupin ang mga bansa sa Europa. Alam niyo, isa lang ang paninindigan ni Churchill. Ipaglaban ng kanyang bansa. Hindi sila susuko. Ayaw niyang sumuko ang bansa o mabutihan, compromise. Ayaw niya. Siya lang yung nag-iisa. Nung siya, papalitan niya yung Prime Minister, yung hari ng United Kingdom noon, parang ayaw sa kanya. Tinanong nga yung tinanggal na Prime Minister, yung papalitan niya, bakit siya napili? Kasi niya, siya lang ang acceptable sa opposition para magkaroon ng unity. Diba? Yun ang purpose Yun yung mga sitwasyon. Kamukha ngayon, kailangan natin unity. Pero hindi unity para tayo ipailalim sa China. Unity, magkaisa tayo, nalabanan natin itong krisis na itong salot na dinala nila rito. Ikinalat nila sa daigdig. Yung pagkakaisang yan, iset aside ang politika. Tama yan. Yun din yun Ang ganda, lintik ang paninindigan ni Churchill. Pero sa bandang uli, nakikita ng mga cabinet niya, yung war cabinet. Meron siyang war cabinet Mga kaibigan. Alam niyo ba, dahil na nalulupig nasasakop na sila ng yung mga sundalo nila, na-isolate na ng mga German sa ibang bansa. Lalo sa France, mga kaibigan. Pilit kinukumbinsi nung war cabinet si Churchill. Kasi pag-upo ni Churchill, isa lang ang paninindigan niya, hindi tayo makikipag-usap dyan. Ayaw niya kausapin si Hitler. Ayaw niya.
Ang gusto niya, lumaban ng labanan. Mga kaibigan. Oh. Una nga, inuutangan niya yung Amerika para magkaroon sila ng armas. Hindi pumayag Mga kaibigan Pero nanindigan si Churchill. Kinukumbinsi siya ng war cabinet niya na makipag-usap, mamamagitan si Mussolini ng Italy. Tuta ni Hitler yun di ba? Ngayon, siya lang ang ayaw pumayag. Pero noon bandang huli na marami nang mamamatay sa mga sundalo, talagang labag na labag sa kalooban niya. Pero sabi niya kung sila Hitler, kinukumbinsi siya, ano pa mang gusto mo mangyari? Kailangan, meron na mamagitan na sa atin si Mussolini, ayaw niya ng terms na bibigyan siya ng kondisyon. Hindi kailanman. Ayaw niya na makita mga bandera nila na merong, yung bandera na Nazi, yung, ano tawag doon, swastika, na nakasabit sa mga, alam niyo nung una ayaw siya ng hari. Bandang huli, nung papayag na sana siya, bago siya magsalita sa parliament, para ideklara niya na papayag siyang magkaroon ng pag-uusap, mamamagitan si Mussolini. Nung gabi, pinuntahan siya ng hari. Sa bahay, pumunta yung hari, sa bahay niya. Si Churchill, yung depressed na depressed, bagsak. Sipin ninyo, anong sabi nung hari? Tinanong siya, ano ba, bukas magsasalita ako para ganito, gano'n. Totoo pala, sabi yung pinalitan niyang Prime Minister. Sinabihan siya na, huwag kang pumayag. Tama ang paninindigan mo. Lumaban tayo. Sabi niya, hindi ako susuportahan ng parliament Sabi nung hari, dati humingi ako ng advice sa'yo. Ngayon, ako naman ang mag-a-advise sa'yo kung papayagan mo. Pumunta ka sa tao. Dapat ito yung panahon na yun. Bakit hindi nyo kami konsultahin tungkol sa mga hayop na inchik na yan? Yun ang ginawa nung hari. Sinabi si Churchill, bakit hindi ka pumunta sa tao? Dumirekta ka. Bago ka magsalita. Wala nang time Alam niyo ginawa ni Winston Churchill? Nung siya papunta na sa opisina, sa Westminster, doon yata yung kanilang parliament, maga siyang umalis. Stop, bumaba siya sa sasakyan. Iniwan niya yung driver, sipin mo yan, Nawala hindi nila sa nagpunta ito. Alam niyo kung saan nagpunta? Sumakay ng subway. Yun daw ang kauna-unahan niyang pagsakay sa subway. Nagtanong siya, nakilala siya ng mga tao Nung pinagtanungan niya hanggang sa sumakay siya ng train, nagulat yung mga tao. Nakahalubilo nila yung kanilang Prime Minister. At pagkatapos, kinausap sila. Nagpakilala siya ako kilala siya yung mga tao, nagpakilala rin, ako si ganito, gano'n, sabi ng mga tao. Kinausap niya sila. Ano sa palagay ninyo? Ganyan. Kinuha niya yung pulso ng tao, mga kaibigan. Noon niya nalaman, yung parliament lang ang kalaban nila sa paninindigan Yung palang buong bansa, yung mga mamamayan mismo, kahit wala na, mahihirap lang,
mga kaibigan, handa silang ipaglaban ang kanilang bansa. Alam nyo, yung tagpo na yun, true story yun eh. Mga kaibigan, alam nyo si Churchill pala, siyempre, di man tayo nakapagbasa ng history nila, pero doon, naunawaan ko, si Churchill maraming galit sa kanya kasi kung magsalita, iba, mabagsik si Churchill, pati nga yung hari, takot sa kanya pagka nagsasalita siya Oh. Ngayon, alam nyo doon sa tagpo doon sa train, kinakausap niya yung mga tao. Mga karaniwan tao. Yung pala, nililista niya yung mga pangalan nun. Yung mga tao na yun, kung yung nagpakilala sa kanya. Tapos meron siyang pinuntahan yung outside cabinet niya. Iba yung war cabinet, iba yung outside cabinet niya. Bago siya magsalita sa parliament, kinausap niya rin ang mga yun. Hinahanap nga siya Hindi siya matagpuan pinuntahan niya yun. At sabi niya, meron akong mga kaibigan, kinausap ko, yung pala yung mga nakasakay niya sa subway. Sip mo, kinuha niya yung pulso, yun ang pinayo sa kanya ng hari. Nung magtalumpati na siya sa sa parliament, yung mga opposition doon nawala Lahat sumang-ayon sa kanya Mga kaibigan Yung mga kalaban sa politika, nawala lahat yun. Lintik ang naging talumpati ni Winston Churchill. Hindi tayo papayag, na makita yung mga swastika na bandera nila rito sa mga building natin. Hindi ako papayag makipag-usap dyan para ako diktahan, ganito, ganon. Lalaban tayo sa mga kalye, sa mga bundok, sa impapawid, sa mga karagatan. Lintik, mga kaibigan. Hindi ako inantok Sipin ninyo. Yan ang mga pelikulang panonoorin na makapupulutan natin ng kaalaman, di ba? Hindi ko alam yung mga bagay na yan Pero ito alam nyo, totoo yung nasa Biblia. Mga kaibigan, totoo yun yung nasa Biblia. Sapagkat, merong merong foretelling dun sa Apocalypse, dun sa Revelation. Merong foretelling yan na tumutukoy sa panahon ng digmaang pandaigdig. Na merong 4 na anghel. Tinawag silang 4 na anghel. Pero hindi sila anghel na katulad ng alam nating mga Pilipino, kung ano man ang pagkakaintindi nyo sa anghel, hindi ho sila anghel na ganun. Tinawag silang anghel dahil ginamit silang kasangkapan ng itaas. Mga kaibigan, para hindi ipahamak ang lupa. Alam ba ninyo yon? Yung 4 na yun, 4 na leader ng malalaking bansa sa mundo. Isa ron si Winston Churchill. Hindi siya, walang pinapangalanan doon, pero kaya ako nasasabing totoo, isa siya sa naging katuparan nung foretelling sa Biblia. Alam niyo yung kahit anong laban sa kanya ng mga politiko, kapwa niya politiko. May gustong palitan siya Gusto na siya sipain Kasi nga dun sa paninindigan niya, yung makabayan niyang panindigan. Gusto niya labanan at all cost. Wala man silang kasangkapang ipantapat sa German. At kukonti ang mga sundalo nila kumpara sa sundalo ng Germany. Mga kaibigan.
Pero handa niyang ipaglaban, sabi niya, hanggang sa kamatayan. Kumbaga mamamatay siyang hawak niya ang espada. Mga kaibigan, kaysa bumagsak siya, na hindi siya lumalaban. Parang ganon ang gist nung pagkatao ni Churchill. Kaya bumilib ako Mga kaibigan, alam niyo naman tayo, palahanga tayo sa mga magagaling, mahuhusay na leader. Yung panahon na yun, talagang merong calling si Churchill, mga kaibigan. Meron siya talagang papel na gagampanan sa mundo. Na yan binanggit yan na mangyayari sa Biblia. At isa siya ron sa 4 na anghel na yun. Yung tinutukoy na anghel na yun, mga anghel na yun, mga leader ng bansa yun. Kasi maraming klase ang anghel Merong anghel na inuutusan, papupuntahin, di ba? Pero iba-ibang klase yan. Hindi katulad nung nalalaman natin na anghel. Tinawag silang angel kasi yung angel, hindi ho titulo yun. Doon mo malalaman na yung angel, hindi titulo. Ano yung angel? Yung anghel ay misyon. Kita ninyo? Yung angel ay gampanin. Yung angel ay tungkulin. Hindi pamagat. Meron kang gagampanang papel. May tungkuling gagampanan ka. Yun ang ibig sabihin ng angel. Messenger. Yan ang isang katumbas niya.